4 years, $130 million sign and trade for Walker Kessler. This is what the Lakers needed so bad. They've wanted this guy. They've tried to trade for him multiple times before. They had to come out of this offseason with the center. Sa loob ng huling 24 hours, tinapos ng Los Angeles Lakers ang LeBron James era at tinaya nila ang buong franchise nila sa isang brand new na starting center. Tinrade nila ang bawat draft pick na pwede nilang itrade para sa next 7 years. At heto ang part na magpapagulat sa bawat Laker fan ngayon. Yung guy na pinagpalitan nila ng lahat ng picks na yon ay never pa nakapasok sa All-Star team at last season, naglaro lang siya ng grand total na 5 games. Ngayon, the day before nitong deal, pinalik ng Toronto Raptors si Kawhi Leonard sa bahay nila. Isang 2-time Finals MVP, ang best player sa dalawang magkaibang championship teams. At hindi nagbigay ang Toronto ng kasing daming draft capital para kay Kawhi kumpara sa binigay ng Lakers para kay Walker Kessler. Alam niyo naman na huge Los Angeles Lakers fan ako, pero at the same time, trabaho ko na bigyan kayo ng full at nuanced perspective sa pros at cons ng deal na ito. Hindi ako upo lang dito at blankong sasabihin kung good move o bad move ito. Ibibigay ko sa inyo ang best case scenario at worst case scenario kung ano ang pwedeng mangyari. Kasi as we've seen in the past, may mga times na ang pag-go all in sa isang player na hindi naging all-star ay nag-work out perfectly. Marami tayong pag-uusapan dito guys kasi mukhang 90% ng Los Angeles Lakers ay officially complete na. Alam na natin kung ano nang magiging itsura nila next season. So, start tayo sa obvious one. Kung sakaling nakatira ka sa ilalim ng bato, next year, ang Los Angeles Lakers ay mawawalan ng LeBron James. LeBron James made the decision on Tuesday here that he will enter free agency, but not only that, he has decided to leave the Los Angeles Lakers. Hindi pa natin alam kung saang team siya mapupunta at the time na nire-record ko itong video, pero alam natin na maglalaro siya somewhere else next season. Ngayon, bibigyan ko ba kayo ng LeBron James update shortly after nito kasi medyo crazy ang mga teams na nag-aagawan sa kanya. Pero ang mahalaga para sa video na ito ay kung ano ang mawawala kasabay ni LeBron James. Kasi kahit at 41 years old, nag-average ang dude na ito ng 26 points, 8 assists, at 8 rebounds per night sa buong Lakers run niya. Isa siyang legitimate shot creator, isang guy na kayang baguhin ang buong defense sa pagtayo lang sa wing, at siya ang naging safety net ng Los Angeles Lakers. Last postseason, na-miss ni Luka Doncic ang buong playoff run dahil sa injury at nakalusot pa rin ang Lakers sa first round kalaban ng Houston. At isang huge reason bakit ay dahil kinaladkad ni LeBron James at ng veterans ng Los Angeles Lakers yung team patawid sa finish line laban sa Houston Rockets. Kaya yung safety net na yun ay iniwan sila sa free agency. Kaya going into the off-season, para ma-build itong team sa vision ni Luka Doncic, kailangan nilang magdala ng legitimate lob threat at siguraduhin na may secondary ball handler sila para kunin ang pressure kay Luka. Laging naging successful si Luka pag may secondary ball handler siya sa tabi niya. Whether si Jalen Brunson yun early in his NBA career, si Kyrie Irving after niya, at si Austin Reeves after niya. Kaya nilock in nila si Austin Reeves sa isang huge contract extension right before mag-start ang free agency. Tapos nag-work sila para hanapin yung rim-running big man ni Luka Doncic. Immediately after malaman na aalis si LeBron James sa Lakers, nag-talk si Choms tungkol sa dalawang primary centers na tina-target ng Lakers. Lakers President Rob Pelinka has been in the midst of multiple meetings with Walker Kessler and Jalen Duren. They're going to prioritize some size, shooting, backcourt help, and they're going to have $50 million in cap space. Now that LeBron James has informed them, they're going to be aggressive to try to fill this roster out with multiple different types of players. Eventually, nalaman natin kung sino ang center na yun. Kinuha ng Lakers si Walker Kessler at in some ways, pwede kang mag-argue na sobrang steep ng price na binayad para sa kanya, pero at the same time, nasa pretty good contract siya. Punta muna tayo sa contract. Pipirma si Walker Kessler ng 4-year, $130 million extension sa Los Angeles Lakers. Kailangan mong maintindihan na si Walker Kessler ay isang 7'2" rim protector na nag-put up ng career numbers around 9-9 with 2.5 blocks a game habang nag-shoot ng nakakabaliw na 68% mula sa field. Elite lob threat ang tao na ito at isa sa mga best shot blockers sa buong league. At last year, sa 5 games na nilaro niya, mukhang nag-start na siyang mag-step back at i-work ang kanyang 3. Pero super hirap masabi kasi naglaro lang siya sa 5 games last year. Nag-attempt siya ng 1.6 threes per game sa 5 games na yun at nag-convert siya at a 75% clip. So medyo mahirap i-determine kung ito ba yung pwedeng i-expect sa kanya moving forward. Pero siya ang prototypical center para mag-succeed si Luka Doncic. Ang bad news is, last year kailangan ni Walker Kessler ng season-ending surgery para i-repair ang torn labrum sa kanyang shoulder.
So nagbabayad ang Lakers ng $130 million para sa isang center na galing sa major surgery. At nakita ang games drop niya sa 3 sunod na taon. Tapos pumasok yung supporting cast. All in one afternoon, kinuha nila si Quentin Grimes, 4 years at $60 million, isang combo guard na nag-average ng 13 points a game para sa Philly at supposed to be yung on-ball defender nyo, Sandro Mamukelashvili. Binigyan nila ng 4-year $52 million contract, isang stretch big na nag-shoot ng almost 39% sa 3 at nag-finish ng 10th sa 6th Man of the Year voting last season. Colin Sexton, kinuha sa 2-year $19 million deal para maging instant bench offense, isang guy na nag-drop ng over 15 a game at nagbuhos ng 17.5 a night after ng mid-season trade sa Chicago. Let me break down yung money math ng mabilisan kasi sobrang important nito. Pumasok ang Lakers sa free agency na may league-high $52 million sa cap space at ginastos nila every dollar nito. Hard cap na sila ngayon sa first apron na nasa about $209 million at exactly 2 roster spots na lang ang pwedeng i-fill. Pareho yung minimum contracts. Yan na yun. Yan ang buong toolbox nila at basically empty na siya. At pag sinabi kong wala na silang room at all para gumawa ng additional moves, seryoso ako. Kasi pag nakita nyo yung amount ng draft capital na binigay nila para kay Walker Kessler, laglag ang panga nyo. Alright, let's talk kung magkano talaga inabot nito kasi dito kailangan ko mag-lock in ang Laker fans. Para makuha si Kessler, nag-send ang Lakers sa Utah ng 2 unprotected first-round picks sa 2031 at 2033 plus pick swaps sa 2028 at 2030. Pag in-add mo lahat yan, 0 na ang tradable first-round picks ng Lakers for the next 7 years. Wala. At pag kinaunt mo lahat ng nakommit nila kina Luka, Reeves at Kessler, practically nagbigay sila ng $475 million para sa lahat ng contracts na yun. Hindi lahat love to, by the way. Nag-go off si Sam Quinn ng CBS Sports. Basically, sinasabi na itong roster ay nabuild para matalo sa Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs na totally out of assets na ang Lakers at ito yung pinakamasakit sa lahat. Wala silang on-ball defense at nandyan din yung comparison na buong araw pinag-uusapan online. Nagbigay ang Miami Heat ng 3 first-round picks at isang swap para kay Giannis Antetokounmpo, isang top 5 player sa planeta. Nagbigay ang Lakers ng 2 firsts at 2 swaps para sa center na never man lang nakaamoy ng All-Star game. Kapag ang Kessler package mo ay nasa same conversation as Giannis package, syempre, magiging uncomfortable ka talaga. Pero bago ka mag-spiral out of control sa akin, kailangan ko i-complicate ito. May fresh parallel na dapat magbigay ng kahit konting hope sa Lakers fans. 2 summers ago, nag-trade ang New York Knicks ng 5 first-round picks. 4 dun ay unprotected plus isang swap papuntang Brooklyn para kay Mikal Bridges. At that point, never pa din naging all-star si Mikal Bridges. Familiar ba? Ito ang pinakamaraming draft capital na binigay ng kahit sino para sa non-all-star. Tinapatan yung Paul George trade para sa pinakamaraming picks sa isang deal. At para yun sa all-star, nakook ng malala ang Knicks fans dahil dyan. Lahat ng analysts sa TV tinawag itong reckless overpay. Tapos lumabas ang New York at nanalo ng NBA championship last year. Kaya walang tumatawa sa hall na yan ngayon. So no, hindi automatically death sentence ang pagbigay ng bundle ng draft picks sa guy na never naging all-star. Minsan, ganyan lang talaga nabubuild ang championship team. Here's the catch though. May malaking difference sa kung paano ginawa ng Knicks ito at kung paano ginawa ng Lakers ito. Ang reason bakit gumana yung Knicks trade actually ay kasi umikot si Jalen Brunson nung parehong summer at kumuha ng $113 million pay cut. In that way, nagkaroon ng flexibility ang front office niya na i-keep yung core at i-stretch ang window. Isang franchise cornerstone ang nagbalik ng life-changing money for the good of the team. At dito pumapalya yung version ng Lakers kasi ginawa ni Austin Reeves yung exact opposite dito. Kinuha ni Reeves ang full max, 4 years, $185 million. Wala ni isang dolyar na bawas. So niraran ng LA ang exact same high wire act na niraran ng New York. Tinataya ang future sa isang guy na never naging all-star kaso wala yung sakripisyo na bumuo dun sa Knicks version. At hindi naman talaga yung salary yung tunay na problema dito. Ang $32.5 million a year para sa starting center ay right in line sa market. Medyo mataas kay Miles Turner, medyo mababa kay Jarrett Allen. Hindi ito naging about sa paycheck ni Walker Kessler. Tungkol ito sa picks, tungkol sa pag-mortgage ng 7 years ng future, at mostly tungkol sa team na may hawak ng mga picks na yun right now, which is something na kailangan ko ring i-discuss dito.
Sinabi ko sa inyo na hindi yung picks ang scary part. Tungkol ito kung sino ang may-ari sa kanilang ngayon. Heto na. Lahat ng single picks at swaps na yon ay napunta sa Utah Jazz. Isang team na hawak ni Danny Ainge na nag-load up na naman ng picks at swaps. Kung binibigyan ka ng bad feeling ng pangalang iyon, dapat lang. Ito yung parehong Danny Ainge na ginugol ang buong executive career niya para mangolekta ng draft picks na parang infinity stones. Alalahanin niyo kung anong ginawa niya sa Brooklyn Nets noong mid-2010s. Nagawa niyang i-turn agad ang Boston Celtics sa pagiging contenders sa paligid ni na Jaylen Brown at Jason Tatum. Ito ang parehong guy na nag-finesse sa Philadelphia 76ers. Nag-trade up from the number 1 overall pick to the number 3 overall pick para kunin si Jason Tatum. May PTSD ako sa taong ito. I mean, take a look sa kanyang Utah Jazz era. Noong 2022, giniba ni Ainge ang Jazz hanggang studs at pinadala lahat ng stars niya. Si Rudy Gobert sa Minnesota, si Donovan Mitchell sa Cleveland, at ang kapalit ay isa sa pinaka-lopsided na hauls na nakita sa liga kailanman. 7 first-round picks, 3 pick swaps, at 9 players. At ang pinaka-crazy part dito, isa sa siyam na players na naland ng Utah dun sa Gobert deal ay si Walker Kessler. So nakuha ni Ainge si Kessler basically as a throw-in 4 years ago. Pinanood niya itong mag-grow bilang starting rim protector at iflinip yung exact same guy sa Lakers para sa bagong bundle ng first. Ang taong ito ay nag-turn ng spare parts into gold at hindi lang siya nag-ho-hoard. Nung past trade deadline, ginamit ni Ainge ang 3 firsts na yun para kunin ang former Defensive Player of the Year na si Jaren Jackson Jr. At itong Kessler trade, practically binili sila pabalik. 2 first unprotected firsts plus 2 swaps. So nasaan na ba ang Utah ngayon? After nung Kessler deal, nakaupo ang Jazz sa 10 first-round picks over the next 7 years, plus 11 second-round picks at isang tumpok ng pick swaps. 10 first-round picks para sa 22-win team na kakadraft lang kay Darren Peterson. Hindi yan rebuild. Armory yan, guys. At we could continue na gawin itong mga trade comparisons. Nung tinrade ng Dallas si Luka Doncic sa Lakers last year, exactly isang first-round pick ang bumalik sa kanila. Nakakuha ang Utah ng 2 unprotected first at 2 swaps para kay Walker Kessler. Isang guy na never pa nakapasok ng All-Star game at 5 games lang naglaro last year. Nagbayad ang Lakers ng mas malaking price para kay Kessler kaysa kay Luka. Ang naiwan na lang sa kanila ay isang 20 and 32 swap. Ngayon, isipin nyo yung picks na binigay ng Lakers. Ang mga Lakers picks na yon sa 2031 at 2033 ay unprotected, meaning sa 2031 at 2033, kapag 32 years old at 34 years old na si Luka, assuming na mag-resign siya sa Lakers, pwedeng may hawak si Danny Ainge na 2 lottery tickets sa pagbagsak ng Lakers. Hindi makakapag-tank ang LA out of it. Wala na silang hawak na picks. Di na sila makakapag-trade palabas dito. Wala na silang natitira. Ito ang exact type of move na nagpa-legend kay Danny Ainge. Okay, pero huminga tayo ng malalim kasi Lakers fan ako. Hindi ako andito para gawing doomed ang feeling nyo sa buong video. Gagawa ako ng real case para sa buong bagay na ito kasi meron at mas maganda ito kaysa sa gustong aminin ng Laker fans. Start tayo sa fit. Openly nang humihingi si Luka Doncic ng totoong rollman. Isang lob threat, isang rim runner, simula nung araw na nagland siya sa LA. Tinry ni DeAndre Ayton i-fill ang role na yun. Pero for some reason, ang taong ito hindi makakatch ng ball sa ilalim ng ring. I mean, literally may butterfinger siya anytime na andun siya sa ilalim ng basket. Hindi pa rin siya nagme-make sense sa akin up to this day. Solid player siya, pero below the rim finisher lang talaga siya na nang-block lang ng isang shot a game last year. Si Kessler, pag healthy, ay completely different animal. 2.5 blocks a night sa career niya, vertical lob monster na gagawing poster ang every single drive at kick ni Luka. Yung 2-man game na yun pwedeng maging genuinely filthy at bubuksan nito ang rest ng offense ng Lakers. Tapos nandyan yung defense na medyo question mark, pero at the very minimum, naging mas bata at mas athletic agad ang team overnight. Na-stretch ni Mamo ang floor bilang 4 at nakakashoot siya ng halos 4 out of 10 from deep. Binigay kay Grimes ang trabaho na habulin ang best guard ng kabilang team gabi-gabi. At finally, officially, team na ito ni JJ Redick. Wala nang aging veterans na isasandal, walang LeBron na pagbibigyan, meaning kung makabuild si Redick ng real top 10 defense kay Kessler, habang pinoprotect niya yung rim, itong roster pwedeng maging very scary pagdating sa playoffs. Kapag healthy ito, magkiklik itong roster. Ito ay isang Luka-led team na may elite rim protector, shooters sa paligid niya, at totoong haba sa wings.
Proven formula yan, team yan, na walang may gusto makabangga sa isang 7-game series. Pero may dalawang very important phrases tayo na kailangan isandal, kapag healthy at kapag nag-click. Kasi yun ang bumubuhat ng matindi dito at eto exactly ang reason kung bakit. Ang buong plano na ito ay isang malaking bet sa health. At ang dalawang most important players dito ay may dalawang giant question marks. Naglaro ng 5 games si Kessler last year after the shoulder surgery. Na-miss ni Luka ang buong postseason. At look, love natin si Luka sa channel na ito. Pero ang conditioning at availability niya ang laging sumusunod sa taong ito buong career niya. Kung kahit sino dyan sa dalawang yan ang bumagsak. At last year pareho silang ganun. Wala nang LeBron James na uupo dyan para isalba sila. At unlike every other Lakers team ng the past decade, walang reset button, walang picks, walang cap space. Hard-capped sila sa first apron na may dalawang minimum contracts para kumpletuhin ang roster. Na-sum up ni Kendrick Perkins ang pressure perfectly nung tumanaw siya dead into the camera patungkol kay Rob Pelinka at sinabing, "Your ass is on the clock." Pelinka, your ass is on the clock. I believe there's no other general manager that's under the amount of pressure Rob Pelinka to make sure that he get this right and put a roster around Luka Doncic. It's either championship or bust. Rob Pelinka has been trying to get it right for 6 years now. 6 years since they won the championship in 2020, and he decided not to bring back that same roster again. I can't give him 100% credit for what happened with Luka. That fell into his lap. Yan ang stakes sa nakaisang sentence. It's either gagana ito o ang Lakers mai-stuck sa putik kasama ang tumatandang Luka. Walang way out at hawak ni Danny Ainge ang draft picks nila. Walang cozy middle ground dito. Ito ang pag-all-in nila. So bakit naman gagawa ng bet na kasing delikado nito ang Lakers? Well, napakasimple ng sagot guys. Wala kasing masyadong choice si Rob Pelinka. Tumatakbo na ang oras ni Luka Doncic. Nung nag-sign ng extension si Luka last summer, hindi niya inilock yung sarili niya for long term. Nag-sign siya ng 3-year, $165 million deal na may player option. Isang short 2+1, which means pwede na siyang mag-hit ng free agency as soon as the summer ng 2028. Hindi rin ito isang malayong maybe. Kinuha ni Luka yung short deal on purpose. Kasi sa 2028, eligible siya para sa 5-year Supermax na nagkakahalaga ng $470 million. Roughly $83 million a year para bawiin bawat dolyar na nawala nung tinrade siya ng Dallas. Yung pag-opt-in niya sa 2028 ay basically isang luck na, meaning hindi talaga nagbigay ng peace of mind sa Lakers yung extension. Lalo lang nitong pinalakas ang pressure na mag-build ng totoong contender ngayon or i-risk na mawala siya. So imagine, on the clock ang Lakers sa pinaka-best pure scorer na hawak nila simula pa kay Kobe Bryant. At kung magsi-spend sila ng 2 taon, kakapaikot ng gulong nila at di nakikita ni Luka ang isang winner na nabubuo. Kaya niyang lumabas ng pintuan. At hindi naman naglihim si Luka sa feelings niya. Nung umupo siya kasama sina Rob Pelinka at JJ Redick last year, tiningnan niya sila straight in the eye at sinabing plain as day na ayaw niya maghintay. Nakatikim na siya ng finals back sa Dallas at sinabi niya na gawin lahat ng pwedeng immediately. So isipin niyo, paano na-feel niya 1 year later. Nakita lang niya yung former secondary ball handler niya manalo ng championship. Kaya isipin niyo yung aktual na kanto na inatrasan ng Lakers. Nagbigay sila ng Anthony Davis at draft picks para makuha si Luka sa unang lugar. Kung i-play safe nila at itago yung mga picks na yon at i-run it back kay Ayton, tapos aalis si Luka sa 2028. Yung trade na yun magda-down as the biggest two-sided disaster sa history ng franchise. Katulad nung tinrade ng Lakers para makuha si Dwight Howard back sa 2012 off-season. Which brings me sa mga butas nitong roster. Wing defense, pang number 1 at every person na nakapanood sa team na to agree is wing defense. Hindi lang si LeBron ang nawala sa Lakers. Malapit na rin nilang mawala si Rui Hachimura na hindi ako masusurprise. Umalis siya to chase a bigger deal. At nawala rin si Marcus Smart na pumunta at nag-sign sa Houston para mag-reunite sa former head coach niyang si Ime Udoka. Si Smart ang isa sa best perimeter defenders ng buong roster. So sino magbabantay sa mga types ni Anthony Edwards? Yung mga athletic wings na nagwasak sa team na to last spring. Right now, the honest answer is titingnan na lang natin. Pero ang worst part ay ang one thing na desperately need ng team ngayon, isang defensive wing. Ang iisang bagay na kaya lang nilang bilhin at the minimum at nagda-dry up agad yung market na yun.
kakasign lang ni Dean Wade sa Philadelphia 76ers ng 4-year $39 million contract, pera na hindi na ma-offer ng Lakers completely. So basically, nagda-dumpster diving sila sa bargain bin. Sinusubukang i-fill yung isang starting level hole. Kailangan mong gawin almost what you did last year with Marcus Smart ulit this year, pero sa isang wing. Number 2 is meron ngayong center logjam sa Lakers. Tandaan nyo pa si DeAndre Ayton? Nag-opt-in siya sa $8.1 million deal niya right before all this went down. So the Lakers actually have some depth sa center position. At you got to give Ayton credit kung saan dapat. Kumuha siya ng 43 rebounds across the last 3 games sa Houston series. At nakaupo lang siya sa bench ngayon. Isang movable expiring contract si Ayton, pero nang walang picks para pampaganda sa trade, di nila ma-flip siya for a wing na kailangan nila. So either ma-move siya para sa spare parts or uupo siya doon receiving $8 million a year coming off the bench. Which brings me to the most important question dito sa video. Enough ba ito para mag-compete sa Western Conference? Ibibigay ko ng diretsahan kasi alam kong yan ang rason bakit andito kayo. Hindi ako magbibigay sa inyo ng copium. At the real read dito, ayon sa kung paano siya nakabuild ngayon ay no, hindi. At i-show ko do sa inyo bakit. Last season, tumama ang Lakers sa OKC Thunder nung second round at na-sweep sa 4 games. 4 and out. Young, deep at loaded team ang OKC at hindi sila aalis. Tapos nandyan din ang San Antonio na nanalo ng 62 games last year with Victor Wembanyama turning into a genuine monster sa gitna. Sila yung dalawang walls sa West right now. Sila yung teams na kailangan mong akyatin. At kapag nagtanong ka sa buong liga kung saan nakarank tong bagong Lakers roster, ang honest na sagot ng mga taong nagko-cover sa gantong stuff for a living is practically second-tier team sila. Nasa the same neighborhood ng Denver, Minnesota at Houston. Maganda at dangerous in a series kung nagluluto si Luka, pero isang clear step below the top 2. Hindi ko inisip na the Lakers got worse. I think naging bata sila, mas matigas, at mas naging magaling on defense. At kung sina Luka at Kessler makatayo ng maayos, ito ay isang masaya at dangerous team na walang ma-enjoy sa kalaban nila the time comes April. At yun ang totoo. Pero nag-make sila ng franchise-altering bet, ginastos nila ang bawat asset na hawak nila. Hinand over nila yung buong future nila kay Danny Ainge sa lahat ng tao at nagiwan lang ng zero margin for error. All to become the 4th best team sa West. Kung tatama to, genius si Pelinka. At ako ang pinakaunang magsasabi kung mamintis, pag setback sa Lakers ito ng buong dekada at walang in-between for this one. Let me know sa comment section down below kung tingin mo the Walker-Kessler trade is worth it. Gusto mo ba yung additional moves in bringing in Mamo, Sexton at Quinton Grimes? Or hinawakan mo ba dapat yung picks na yun and run it back for one more year around kay Luka? Let me know sa the comment section down below.